Magandang gabi kapatid kaibigan, linggo na naman po ng gabi. Narito po ako muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang muling magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na the most important we must have in our life. Kapatid kaibigan, bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbibigay ng 4 na puntos ng mga importanteng bagay na dapat mayroon sana tayo sa ating mga buhay bilang isang tao na nilikha ng Diyos, na kawangis niya, na gusto niyang makapiling sa pagdating ng panahon. At narito ang pagkakasunod-sunod ng 4 na puntos. Ang una ay having eternal life with Jesus. Pangalawa, having a deeper relationship to God. Living on what God's expected us to live here on earth. At ang panghuli po ay having a good relationship to our fellow man. Having eternal life with Jesus. Ang pagkakaroon ng walang hanggang buhay sa piling niya ay talaga namang napakahalaga na dapat magkaroon ng bawat isang tao. Dahil, kapatid kaibigan, hindi naman tayo permanente sa daigdig na ito. Sa ayaw man natin at sa gusto, may panahon na tayo ay lilisan sa mundong ito, dahil ito'y itinakda, at ang patunay niyan ay mababasa natin sa aklat ng Hebreo 9:27 na ganito po ang sinasabi. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. At kapag dumating na ang ating panahon at namatay na tayo at hindi tayo napabilang sa magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo, ang dahilan ay sapagkat hindi natin siya tinanggap sa ating puso at buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano sa palagay mo, kapatid kaibigan? Saan kaya tayo pupulutin? Kapatid kaibigan, marahil alam mo na ang sagot. Pero kapatid kaibigan, nasa sa atin pa ang pagkakataon samantalang tayo'y nabubuhay pa para magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ni Kristo. Kung paano ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng gabay at panuntunan para magkaroon nito. At ito ay mababasa natin sa mga sumusunod na talata sa Biblia. Kagaya po sa John chapter 5 verse 13 ay nasulat ang ganito. I write this thing to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So isinusulat daw po ito sa atin upang malaman natin na ang sino mang maniwala kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang isa sa mga batayan para magkaroon ng eternal life kasama ni Kristo. Sa John 10:28 ay nagsasabi rin ng ganito, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands.
Yan po ay binanggit na naman na siya po ay nagbibigay ng eternal life. Giving them, sabi po, I give them eternal life. Sinabi po yan ng Panginoon na siya ay nagbibigay ng buhay at hindi mapapahamak at hindi maagaw ni naman tayo sa kanyang kamay. Sa John 3:16 po ay natala din ang ganito, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Gayon na lamang po ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay natala sa aklat ni John chapter 3 verse 16. Yan pong tatlong nabanggit ay pagpapatunay na mayroon tayong buhay na walang hanggan kasama ni Kristo kapag tinanggap natin siya at sinampalatayanan natin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At sa John 14 chapter 14 verse 3 ay nagsasabi naman ng ganito, And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So, hindi po ba yan ang pangako ng Panginoon? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya daw po ay pupunta sa langit at magpipirapara at siya'y babalik at siya'y kukuhanin niya tayo, sapagkat kung saan siya naroon ay doon naman tayo doroon. Yan po yung pangako ng Panginoon sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung ating unang tinalakay sa having eternal life with Jesus. So nasa pangalawang na po tayo, puntos, having a deeper relationship to God. Kapatid kaibigan, ang pagbibuild up ng isang malalim na relasyon para maging malalim ang ugnayan niya sa kanyang karelasyon ay hindi nangyayari sa maikling panahon. Mangyayari lamang na lumalim ang ugnayan ng magkarelasyon kung paglalaanan ng sapat na panahon na makilala ang isa't isa. Katulad din naman ng pagpapalalim natin ng relasyon natin sa Diyos, kailangan gumugol din tayo ng panahon at oras upang makilala natin siya ng lubusan. Kapatid kaibigan, may mga paraan kung paano ang kaugnayan natin sa Diyos ay mas magiging malalim. Ito po ay magbibigay ng ilang kaparaanan. Una, ang palagiang pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng personal na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng panalangin. Isa ito sa pinakamagandang paraan para mapalalim ang relasyon natin sa Kanya, sapagkat sa pamamagitan nito nasasabi mo lahat sa Kanya ang gusto mong sabihin. Yan po ang unang kaparaanan para mapalalim ang kaugnayan natin sa Diyos, ang palagiang pakikipag-ugnayan sa Kanya ng personal mong paglapit sa pamamagitan ng panalangin. Ang pangalawa pong kaparaanan, ang pagbabasa ng banal na kasulatan, sapagkat dito malalaman mo ang gusto at ayaw ng Diyos para sa buhay mo. At dito mo rin mababasa ang mga plano ng Diyos sa buhay mo. Ito rin ang magiging gabay mo kung paano mamuhay ng tama, nakalulugod sa Diyos at sa tao. At dito mo rin
matutunghayan ang mga pangako ng Diyos sa iyo na magbibigay ng kapanatagan ng puso, ng isipan sa panahong dumaraan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Dahil dito ay lalalim ang kaugnayan natin sa Kanya dahil napatunayan natin na siya ay tapat sa lahat ng pangakong binitiwan kung bakit tayo nagtatagumpay. Yan po ang pangalawang kaparaanan para mapalalim ang kaugnayan natin sa Diyos, ang pagbabasa ng banal na kasulatan sa araw-araw upang mapalalim natin ang kaugnayan natin sa Diyos, sapagkat ang Biblia po ay nagsasabi ang Diyos sa atin kung ano ang mga plano at nais niya para sa atin bilang isang mananampalataya. Ang pangatlo pong kaparaanan ay ang pakikisalamuha sa kapwa mo mananampalataya ay isa ring paraan ng paglalim ng kaugnayan mo sa Diyos. Dito ay lalago at lalalim din ang relasyon mo sa Kanya dahil maaaring sa mga iba't ibang karanasan nila sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay na ibinabahagi nila sa atin ay mas lalo tayong mapapalapit sa Panginoon, at dahil dito nagbibigay sa atin ito ng hamon na magtiwala din sa Diyos na kagaya ng ating kapwa mananampalataya na nakaranas ng iba't ibang katagumpayan sa tulong ng Diyos sa kanilang buhay. At ang pangatlo pong puntos ay living on what God's expected us to live here on earth. Kapatid, kaibigan, ano ba ang inaasahan sa atin ng Diyos ng paraan ng ating pamumuhay dito sa lupa? Kapatid, kaibigan, ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nilikha at nabubuhay sa lupa ay para magbigay kapurihan sa Kanya. Yan po ang una. Pangalawa, para sambahin Siya. Pangatlo, at sumunod sa Kanyang inaguutos. At iyan po ay may mga referensya o batayang talata sa mga nabanggit ko na kailangan siya ay papurihan, sambahin, at sundin ang kanyang mga utos. Sa Salmo 100, chapter 100, verse 1, 2, 3, 4, and 5, at ito po ang sinasabi: mga ingay na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos na siyang lumalang sa atin, at tayo'y Kanya at tayo'y Kanyang bayan, at ang mga tupa ang Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat sa Kanya looban, may pagpupuri, pagpapasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang Kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Yan po ang pagbibigay kapurihan sa Kanya. Doon naman po sa pagsamba ay matatagpuan sa Revelation chapter 14, verse 7.
na ganito ang sinasabi, at sinasabi niyang malakas niya ng malakas nating matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ang dagat at ng mga bukal ng tubig. So magsisamba daw po tayo sa gumawa ng langit, ng dagat at ng tubig at mga lupa at bukid. Yan po ang dahilan at inaasahan ng Diyos sa ating buhay dito sa lupa. At ang pangatlo pong inaasahan sa atin ng Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang utos. Sumunod sa Kanyang pinag-uutos. Ano po bang ipinag-uutos ng Panginoon sa atin? Ito po ay sinabi na ipangaral ang Kanyang salita sa lahat ng dako, lahi at wika. Sa paraan na kaya natin sa ikililigtas din ng iba, dahil yan ang gusto ng Diyos, na hanggat maaari lahat ay maligtas. At ang batayan po nito ay matatagpuan sa Marcos chapter 16 verse 15 up to 16, na ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kaniya, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tinapal. Ang sumampalatayay at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ito ay mababasa rin sa Mateo chapter 28 verse 19 up to 20 at sa Marcos chapter 13 verse 10 na pwede nyo pong basahin. Ang pang-apat pong puntos na ating tatalakayin sa gabing ito ay ang having a good relationship to our fellow man. Kapatid, kaibigan, paano ba tayo magkakaroon ng magandang kaugnayan sa ating kapwa-tao? Kapatid, kaibigan, una, kailangan munang maging maayos ang relasyon natin sa Diyos, dahil kung maayos ang relasyon natin sa Diyos, madali nang magkaroon ng magandang relasyon sa ating kapwa, dahil magre-reflect ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin at ang magiging beneficiary ng magandang kaugnayan natin sa Diyos ay ang ating mga taong nakapaligid sa atin. At ito po ay pinatutuhanan ng salita ng Diyos na natala sa Proverbs chapter 16 verse 7, na ganito ang sinasabi: when a person's ways are pleasing to the Lord, He causes even His enemies to make peace with Him. Kung maayos daw po ang kaugnayan ng tao sa Diyos, kahit kanyang kaaway ay magiging makakasundo niya at magiging kaibigan niya. Kapatid, kaibigan, ating pong tinalakay sa gabing ito ang 4 na puntos: having eternal life with Jesus, having a deeper relationship to God, living on what God's expected us to live here on earth,
And lastly, having a good relationship to our fellow men. Natalakay na po natin ang apat na ito. Ang tanong ko po ay, ikaw ba ay mayroon ng personal na kaugnayan kay Kristo at mayroon ka na bang eternal life na ipinapangako niya? Pangalawa po, napalalim na ba natin ang kaugnayan natin sa Diyos? Nagagawa ba natin ang inaasahan ng Diyos nating dapat gawin ng ating buhay dito sa lupa? At mayroon ba tayong magandang relasyon sa ating kapwa? Kapatid, ikaw at ako ang makasasagot sa mga katanungang ito na ating nabanggit sa mga apat na puntos. Kung wala pa sa mga nabanggit na ito, inaanyayahan kita, ikaw na nanonood, upang lumapit sa Panginoon, upang ikaw mismo personal mong maranasan ang kaugnayan kay Kristo, upang nang sa ganon magkaroon ka rin ng buhay na walang hanggan na ibinibigay ni Kristo sa bawat taong kikilala at tatanggap sa Kanya. At matapos nito, magkakaroon ka ng malalim na kaugnayan sa Kanya at magagawa mo ang inaasahan ng Diyos na dapat mong gawin sa iyong buhay dito sa lupa. At dahil nga ikaw ay may relasyon na sa Diyos, magiging maayos din ang relasyon mo sa iyong kapwa-tao. Kaya kung gusto mo, sasamahan kita sa pangunahan sa panalangin sa mga pagtanggap sa Panginoon para magkaroon ng eternal life kasama niya. Ama, lumalapit po kami sa gabing ito sa iyo kasama ng nanunood, na kung sila at siya ay wala pang personal na relasyon at kaugnayan sa iyo, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa kanyang puso, sa kanyang buhay upang magawa niyang lumapit sa iyo, upang siya man ay makasumpong din ng buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon. Sapagkat ikaw naman ang tumatawag, ikaw naman ang nagliligtas, hindi naman ang sinumang tao, hindi ang sinumang pastor, hindi ang sinumang bishop o mangaral, kundi ikaw ang tumatawag sa tao, ikaw ang nagliligtas sa tao. Dalangin ko nga po sa iyo, Panginoon, ang kasama naming nananalangin sa gabing ito, na kung gusto niyang tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, para magkaroon din naman siya ng buhay na walang hanggan sa piling mo na ino-offer mo naman sa mga taong handang tumanggap nito. Tulungan mo siyang makapagdesisyon sa kanyang buhay sa gabing ito, na kung wala pa siyang kaugnayan ay tanggapin kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay niya, upang maranasan niya ang magandang relasyon sa kapwa-tao, ang magkaroon ng malalim na kaugnayan sa iyo, at higit sa lahat magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling mo. Tulungan mo ang mga taong nagpasya sa kanilang buhay sa gabing ito. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, sa tulong ng banal na Espiritu. Amen.